Nandito tayo ngayon guys sa Trans-Canada Highway 16. So nasabugan tayo ng gulong eh. Good morning guys, today is Sunday. So babiyahe na tayo dahil Edmonton pa ang biyahe natin. Nasa 8.5 hours pa ang biyahe natin. So ang oras natin dito ay 8:54 AM, January 4, 2026. So magpapahatid ako sa anak ko sa truck stop. Pero mukhang masama pa rin ang weather dahil mag-alas 9 na, pero napaka pa, dilim. Ayan Pero mas maganda na magdahan-dahan na tayo papunta ng Edmonton. Tara, let's go. Ito yung unang biyahe natin. Ito ang unang biyahe natin ng 2026. January 2026. Sobrang puti na ang daan. Mukhang bubuhos pang snow Yung paligid namin puting-puti pa rin. Ang langit makulimlim So yun, nandito na tayo sa truck stop. At ito yung mga truck. Ito yung truck ni Romer. Ito yung truck ko. Ito yung jeep ni Jessica. Ito yung truck ni Rap. So foggy. Pero kahapon na check up na naman natin yung truck natin. Diba, nag-prepare natin. So papandarin ko na lang para mapainit na kagad itong truck natin habang nagpi-pre-trip tayo ng gulong. Pero syempre bibili muna tayo ng kape. Kakargahan muna natin ng hangin ito. So yan, ito ang unang biyahe. Foggy pa. Pero dahan-dahanin lang natin dito kasi kailangan makalapit tayo sa Edmonton Painitin na kaagad natin. Tapos ibaba natin yung mga gamit ko sa truck. Pailawin na natin. Ano to? Yan. Painitin muna natin to, then bibilit muna tayo ng kape habang pinapainit natin itong truck na to. Siyempre hindi mawawala yung kape pagbabiyahe kasi long drive tayo guys. Kaya order tayo dito ng kape sa Tim Horton muna bago tayo tumakbo. What do you want that? Large coffee, 2 cream, 1 sugar. Yung wallet na maswerte, Lacoste. Ang tao dito, addict talaga sa kape rin Could I get a large coffee with 2 cream, 1 sugar? Yeah. 2 cream, 1 sugar. Could I get a double stack English muffin? Double stack, English muffin. Yun lang. And that's everything. So what's that?
Yeah. You want a hand vacuum in the view? No. No? Nope. Okay, that'll be it. Thank you. Okay, thank you. Dito tinatap na lang yung card eh. Thank you. Thank you. Yan ka lang. Ito. Tapos dito. Okay. Dito pagbayad, wala nang cash, walang ano. Tap lang. Dito. Foggy ah. Pero okay lang yan, basta walang snow. Dahan-dahan lang tayo. So balik na tayo sa truck. Marami nang bumiyahe. Sige na. Bukas ko na lang pasa yung baon mo. Okay. Okay, ingat ha, ingat. Okay. All white. Okay, bye-bye. So yun guys, ang karga natin ay coil. Na-check na natin to kahapon pa, double check lang natin. Karga natin ngayon ay 2, 4. Dami palang coil to. Coil to na nakahiga. Ayan, ito naman kay Romer, 6 na coil. Ganyan din ang karga ni Rap. Yan din ang karga ni Rap na i-deliver nila. Yung sa akin naman, pang Edmonton nito, yung nakahiga na coil. Yan. So sila bukas pa tatakbo dahil Saskatoon lang ang biyahe nila. Ako Edmonton pa, kaya tatakbo tayo ngayon dahil malayo-layo pa ang tatakbuhin natin. Yan, everything okay naman. Ilaw natin okay. So yung kay Rap, naka-andar yan kasi hindi gumagana yung heater ng truck niya. Yun naman ang problema, baka na-frozen niya, kailangan ano yan eh. Pero trinay ko ulit, i-off ko ngayon, tapos papaandarin ko ulit yung truck niya. Okay naman. So walang flat o walang malambot na gulong. Itatry natin paandarin ulit ito kay Rap. I-off ko din, papaandarin ulit. Ang susi namin pare-pares lang, basta Kilsi na ano, isa lang susi namin. Yan, i-off ko muna, then papandarin ko ulit kasi yung truck niya ayaw uminit, malamig pa rin hanggang ngayon. Yung truck natin nagre-regen pa eh, oh. Nakataas ang minor eh. So yan, full na. Start natin. Then i-on natin yung heater. So yun, iwan na natin siya.
Kenji. Yan, okay naman si Kenji. Walang bangas. Walang mga bangas yung mga truck namin. Okay, Romer. Okay naman, walang bangas. Let's go. O nga pala, may nagtanong kung bakit hindi pa napapagawa si Kenji. Wala pa talagang time, fully booked yung yung magre-repair, kaya siguro baka this year. Hindi naman siya apurahan dahil running naman yung truck natin at sa gilid lang ito. Kaya pag may time lang, tsaka ito gagawin. Okay. Let's go. Malamig pa rin kasi ang temperature natin or coolant natin 35 degree lang, kaya malamig pa yung hangin. Maya maya iinit na rin yan. Tag test natin patras for we leave. Okay. Kita pa naman daan, pero syempre ingat pa rin tayo dahil foggy, baka low visibility sa dadaanan natin. Dahan-dahanin na lang natin kasi mahaba naman yung oras natin eh. Let's go. Power divider natin. Medyo may init na. Bago ako umalis guys, chinik ko sa 511 SK or 511 Saskatchewan kung open ba yung mga daan. So wala namang sarado, low visibility kasi nga foggy. Cover ng snow, partly cover ng snow yung highway, katulad din yan, ganito yan. So ganun ang gawin natin guys, bago tayo umalis, check nyo kaagad sa 511 SK or 511 Ontario, 511 Alberta, para sure yung biyahe nyo na hindi tayo matitingga sa kalsada.
itong foggy na to, madulas pa rin to kasi ang temperature natin -6 oh. Kaya obserbahan pa rin yung tapak ng accelerator kung dumudulas or nag-skid yung gulong natin. Dito sa city, madulas talaga dito kasi yan, compact na yung mga kalsada, kaya naka power divider ako. So pagdating doon sa highway, i-release na natin yan, i-off. Ito nga pala yung bayan ng Regina, Saskatchewan. Dito tayo ngayon. Napakatahimik ngayon dahil Sunday. Tanghali na magbubukas yung mga establishment. Magbubukas yung mga yan dito, alas 11 na lahat. Then magko-close 6 PM. Ganon dito. Sa atin pag weekend, talagang open na open yan. Kahit abutin pa ng alas 11, di ba? Dito alas 6 lang, close na. Foggy talaga oh. Yan oh, dumudulas lang tayo. So hanggang dito na lang muna tayo. Then let's see kung anong sitwasyon ng kalsada ngayon. Alright. Yung takbo lang natin maximum ko 85 km per hour lang. Kasi yung tema yung left side, madulas yan pero matutulin pa rin yung mga sasakyan eh, oh. Alalay lang ako. Then yung tinatakbuhan natin, kala mo nasa Alapaap tayo. Puting-puti sa right side, sa left side. Parang nakakahilo tuloy tingnan eh. Nahihilo. Foggy kasi, foggy. Tapos puting-puti yung paligid. Kaya para tayong nasa ulap eh. Ganito yung pag sumakay ka sa aeroplano eh, ganyan makikita mo eh, ulap lang. So yan guys, andito tayo ngayon sa Saskatoon na mag-diesel muna tayo. So ang biyahe natin umabot ng 3 hours and 15 minutes dahil hindi tayo makapagpatakbo ng maayos dahil syempre nag-iingat tayo. So magdi-diesel muna tayo dito sa Flying J, Saskatoon. Ayan. Medyo mahangin kaya ano, parang trailer ng Kelsey yun nandoon na. Mag-diesel muna tayo guys para tuloy-tuloy na to hanggang Edmonton. Doon na ulit tayo mag-diesel sa Edmonton. A few moments later. Nandito tayo ngayon guys sa Trans-Canada Highway 16. So nasabugan tayo ng gulong eh. Outer. Shit. Pero igagapang natin to kasi yan oh, unsafe yung area natin, tsaka nasa intersection, nasa T-section tayo ngayon. So hahanap tayo ng safe na lugar at itatawag natin to ng sa one call. Kahit napakalamig ng panahon eh hindi natin alam kung anong dahilan ng pagkasabog ng gulong natin. Sa init ba o may nasagasaan. Pero tingin ko wala naman siya nasagasaan na ano dahil nasa pinakalikod siya sumabog. Kung dito yan, dito pa lang sabog na, di ba? So yung sumabog pinakalikod, kaya tingin ko sa init ito. Hindi naman siguro. Sa side oh, side wall oh. Side wall siguro
wala nang tibay na maasahan. Igapang natin to na hahanap tayo ng maparadahan na safe bago tayo tumawag ng service. Alright, kasi nandito tayo sa ano lang, maliit na shoulder, alanganin oh. Ayokong gumilid, baka mabalaho ako dito so let's go. A few moments later. So dito tayo ngayon guys sa Innisfree, Alberta. So buti na lang may pinakamalapit na rest area, 13 km away mula doon sa kung saan tayo naplatan. Kaya nirunning plat ko na para dito tayo sa safe na lugar pumarada. So okay naman, wala tayong damage, hindi nasira ito, okay naman. So ang tama nito guys, yung side wall nya, yung tire wall nya, yun ang buti na lang may pinakamalapit na truck stop or rest area itong Petro-Canada. Wala talaga yung shoulder, kalahati lang ng truck natin, mahirap na magparada tayo doon magdamag, delikado. So ito yung Petro-Canada, ayan yung gasoline station na maliit lang. Ilista natin yung plate number ng trailer natin para bukas tatawag na lang. Sunday pa lang ngayon, wala tayong one call, bali bukas na lang pagpalipas na natin dahil madilim na rin naman, wala na magre-rescue. Lista ko yung plate number, trailer 5135 B, trailer B itong pack trailer. Then ang plate number niya ay 206 KYW. So ayan, then dahil dito na rin tayo magpapalipas ng gabi, post trip na natin to kung may makita tayong mga damage o flat or another flat, para isang tawagan lang natin to bukas. So yun guys, hanggang dito na lang tayo. Ingat-ingat at takbong pogi lang. So yun, tatakboy na lang natin ay nasa 146 km na lang. Nasa 1 hour and 45 minutes na lang. Kaya kayang-kaya na to bukas. Kung maservisan man tayo ng 9 or 10 AM, dahil syempre malayo to, malayo pa sa syudad, di ba? Nasa 1 hour and 45 minutes pa. So ma-rescuehan tayo niyan 9 or 10 AM na. Makapag-deliver pa rin tayo mga before or after lunch. So yun, ang location nga pala natin Innisfree, Alberta. So guys, ingat-ingat at have a good night.